Good day, students. For our subject, Disaster Readiness and Risk Reduction, we will discuss the geological hazards. Dito naman po yung geological maps and mitigation. So, ano ba yung geological map? Let us say we have here the Philippine map. So, ano yung mapapansin nyo dito? May iba't ibang color sa iba't ibang parts ng Philippines. Pero, kapag ito lang po yung makikita natin, hindi nyo alam kung ano ba yung ibig sabihin ng bawat color na yan. Doon na po lalabas ngayon yung ating legend. So, for example, ito pong map ng Philippines, meron siyang iba't ibang color. Kapag po dark red, very high susceptibility to landslide. Kapag red po, which is yun yung mas marami, high susceptibility to landslide. So, ibig sabihin, ito pong map natin, geological map, ibig sabihin po tungkol sa mga landslide. So, ang part ng Philippines, pwedeng magkaroon ng mga landslide at yung mga high risk. So, ano po ba yung map of geological hazards? Or geological maps, okay lang din po yun. So, a map showing the areas that are vulnerable to earthquake threats. So, meron din pong mapa na nagpapakita din po saan yung mas maraming volcanic eruptions and landslides. So, katulad ng picture na to, itong mapa na to, tsaka yung legend kanina, tungkol po sa landslides yung mapa. So, itong mga geological maps, tool din po yan na ginagamit ng mga scientists and other local authorities para po malaman nila or ma-anticipate po kung merong hazard yung geological event na mangyayari. So, it also helps educate the public about the hazard and train them for the geological threat. So, meron na tayong idea kung ano yung mga geological hazards and geological maps. Tuloy naman tayo sa ating mitigation. First, define muna natin yung mitigation. So, it is the lessening or minimizing the adverse impacts of a hazardous event. So, kapag sinabi nating mitigation for rainfall-induced landslide, ito po yung isang klase ng landslide na dahil po sa rainfall. Ito yung mga mitigation strategies. Studying rainfall patterns, type of soil, land characteristics, and the flow of nearby bodies of water. So kapag meron na tayong mitigation strategies, kailangan din po nating malaman what to do before, during, and after a landslide. So, start po tayo dito sa before. Siyempre, dapat meron kayong emergency preparedness plan. I-check nyo rin po kung kayo ba ay nasa area kung saan po mas maraming landslide na dulot po ng mga rainfall. Listen to local news and weather reports para nga po kapag may mga warning po sa area ninyo, malalaman nyo po kagad. And then, talk with your family and neighbors para po alam nyo rin po kung saan kayo pwedeng mag-gather na safe po para sa lahat. So, become familiar with the land around where you live and work para alam nyo po kung risky ba doon sa mga lugar ng work ninyo at saka kung saan kayo nakatira. Have municipal emergency contact numbers on hand. So, dapat meron din po kayo emergency kit na naka-ready. So, before landslide po yan. What to do during a landslide? So, syempre kapag nagla-landslide na, makikinig pa rin po kayo sa mga balita, lalo na po kung may warning ng heavy rainfall. So, be alert for unusual sounds that could indicate movement of debris. So, halimbawa may naririnig na kayong mga nagkaklak na mga puno
o kaya po yung mga sobrang lalaki ng bato ay nagbabanggaan na po. To move away from the path of a landslide or debris flow as quickly as possible. Kasi po, may possibility ng mud flow. And yung mud flow na yun, pwedeng mag-increase po ng flowing bodies of water dahil po dun sa heavy rainfall. So, be vigilant for any sudden variation in water flow. Kapag malapit kayo sa mga ilog o kaya po sa mga may tubig, mag-iingat po kayo kasi dun po makikita kung meron ng kakaiba. Observe whether the water changes from clear to muddy. Ibig sabihin po, meron ng debris flow. So, dapat mag-ready na po kayo, mag-prepare na kayo to evacuate. So, what to do after a landslide? So, ayan na, punta na kayo sa designated na evacuation center. Kapag sinabihan na kayo na mag-evacuate, kayo feeling nyo pa lang na hindi na kayo safe, dapat umalis na kayo sa bahay ninyo. So, stay away from the slide area. Siyempre, pwedeng magkaroon pa po ng panibagong landslide. So, palagi pa rin po kayong makikinig sa local radio or television stations para po sa mga emergency information. And then, pag may nakita kayong mga broken utility lines, damaged roadways, yung mga daanan po, i-report po kaagad sa mga appropriate authorities. So, check the building foundation and surrounding land. Baka may damage po. Para po malaman nyo kung safe pa ba doon sa area na yon. And then, seek advice from a geotechnical expert for evaluating rainfall-induced landslide hazards to reduce landslide risk. And then, ayan, mitigation for sinkholes. Ano naman po yung mga mitigation strategies para sa sinkholes? Meron pong ground surveys and checking for signs ng disaster na to, ng magiging disaster na to. So, it is necessary to check for cracks in the land area. Ibig sabihin, itong crack na to, magiging sign po yan na magkakaroon ng sinkhole. Another sign, sloping of floor, kapag medyo hindi na po pantay yung flooring, and any other sign of weakness ng land. What to do before a sinkhole? So, katulad po kanina sa landslide, meron tayong before, during, at saka after. So, ano ba yung gagawin before a sinkhole? So, check for the cracks dun po sa exterior and interior ng inyong mga property. Ganun din po sa mga windows, doors, o kaya po yung mga uneven floors, hindi na pantay. Tapos, meron din pong muddy or cloudy well water. Another one, check for previously buried items. So, kapag meron po kayong mga fence post, yung mga trees na becoming exposed habang lumulubog po yung ground. So, check for a circular pattern of ground cracks around the sinking area. I-check nyo rin po yun. So, ibig sabihin, lahat halos ng mga may cracks dapat magiging sign na yan. Pwede pong maging sinkhole kasi. Check for the formation of small ponds as rainfall accumulates in new areas. So, lahat po yan ay i-check na kaagad, lalo na kapag sa property ninyo, okay, meron ng mga cracks. Slumping or falling areas. Tapos biglaan din po na ground openings or ground settlement. And then check for the uninterrupted plumbing or electrical service dahil po doon sa damaged utility lines. So what to do during a sinkhole? Siyempre hindi naman pwedeng nakikita ninyo yung geological hazard na yan or etong sinkhole ay nangyayari, nasa kanyo pabibidyohan. So, don't get too close. Dapat po, huwag nyo nalalapitan. Okay? Dun lang po kayo sa safe na lugar. So, if the hole is very large, tapos magiging risk na siya po sa iba, dapat meron na po kayong tatawagan na emergency responders. Siyempre, keep the children away. So, place a piece of plywood over small holes para lang po ma-secure yung area. Tapos lalagyan nyo po dapat ng mga signage or caution tape
para po hindi mapunta doon yung mga tao. Take photographs for documentation, pero wag pong masyadong malapit sa mga edges kasi pwedeng madamay ka. Don't allow unauthorized or inexperienced persons to investigate. Kasi hindi naman po yan portal papunta sa ibang mundo. So, delikado po yun. Baka ma-aksidente pa po kayo. And then, what to do after a sinkhole? So, ayan. Syempre, dapat nakapag-evacuate na rin po kayo, di ba? Don't refill a sinkhole with flash. Siyempre po, magkakaroon yan ng contamination kasi nasa ilalim ng lupa yung ating mga tubig. Pwedeng makaapekto yan. And then, magpe-prevent po kayo ng construction. Malapit po doon sa sinkhole area. Kasi nga po, lumubog na yun. So, delikado na po yun na pagtayuan pa ng mga buildings. And then, syempre, call the authorities para naman po maplano na nila to mitigate the effects of the sinkhole. So, yun lang po muna. And may next topic pa po tayo sa susunod. Thank you!